Okay guys, ito na yung pinaka-request nyo na kung paano ko ginagamit si unicorn pattern ng ICT. So, hihimay-himayin ko dito kung paano ko ginagamit, kung paano ko mag-entry, ano ba yung mga dapat mong i-consider, ano ba yung dapat may conform na meron ng unicorn or turtle soup. Okay? So guys, dapat una nyong malaman yung tinatawag natin na swing points. Ano nga ba yung mga swing points? Ito yung tinatawag na swing high and your swing low. Para ma-confirm natin na merong swing high, ang swing high ay meron siyang left na wick tsaka right na wick. So, ibig sabihin kung meron siyang left tsaka right na wick, ganito ang itsura niya. Ganyan. Ito yung tinatawag natin na swing high. Okay? Swing low naman, meron din siyang left at saka right na wick. Sabihin, ganito ang itsura niya. Yan. Ito yung swing low, ito yung swing high. Pero, hindi ma-consider na swing high ang isang movement kung wala siyang left tsaka right. Halimbawa, kung ang galaw ng candlestick is pag ganyan lang, sabihin, hindi pa siya natawag na swing high. Ganun din sa swing low. Pag continuous lang siya gumaganyan pababa, ibig sabihin hindi pa ito ang pinaka swing low. Consider mo lang siya na swing high, ibig sabihin pag nagkaroon siya ng ganyan, so ibig sabihin na ito yung tinatawag natin na break of structure, then bumagsak siya, tapos gumawa siya ulit ng isang pinaka swing ay pinaka right na wick. So ibig sabihin may wick dito, may wick din dito, then ito yung right wick, ibig sabihin ito ang pinaka swing high natin. Okay? Same lang sa swing low. For example, nagkaroon siya ng downtrend, ito yung mga break of structure. Sabihin natin, ito yung break of structure niyan. Yan, ito yung break of structure niya. Tapos, bumagsak siya, tapos nagkaroon ng ganyan. Ito yung wick, left wick, ay right wick. Tapos, ito na yung swing low. Okay? Komposito ng pinukomposito ng swing high. Wait lang natin, drawing natin ulit natin. So, kinukomposito ng swing high and swing low. So, ibig sabihin, pag na-confirm mo na ito ang swing high, ito na yung pinaka swing high niya, yung 4701.40. Ito na yung swing high. Then, ito yung swing low. Ito yung 4670.909. Ito yung tinatawag natin na price range. Itong ano na to, ito ang price range. Dito maglalaro ang market. Kung anong gagawin diyan, pupunta po sa diyan. Ganyan. Ito yung tinatawag natin na price range. So, kailangan marunong ko yung maghanap ng price range, kasi dito yung mga kadalasan na sa lower or sa middle time frame na kakaroon ng movement bago siya pumunta sa bias, or dito siya gumagawa ng liquidity bago siya umangat or bumaba. Okay, so alam nyo dapat ang price range. Ang price range ay kinukompose ng swing high and swing low. Okay. Okay, PDRE. Ano ang PDRE? Ito ang tinatawag na Premium in Discount Arrangement. Sabihin, dito sa Premium Discount Arrangement, dito gumagalaw ang market. Dito pumupunta ang mga price.
Bakit nga ba kailangan mo malaman ng PDRA? Ganito. So, example, ito na yung swing high natin. Then, sa baba, ito na yung swing low natin. Plot na natin yung premium discount rate natin. So, halimbawa, ang bias trend natin is uptrend. So, makikita natin na uptrend ng bias. Bago siya umangat, ang gagawin ng institution o smart money ay ibababa nila ang price sa discount array. After that, sa discount array, dito sila nagbabay. Example naman, kung ang trend market natin is downtrend. Downtrend, galing to sa baba, ang market maker, iaangat niya ang price sa premium array bago niya ibaba. Okay? Bago siya ibaba. So, ibig sabihin, dito sa PDRA na to, dito mo makikita kung paano ginagawa, paano nagmamanipulate ang market maker. So, example, kung ang market maker ay binaba niya ang price, possible dito sa discount array is iaangat niya. Pag ang market maker ay pinunta niya sa premium array, possible yan na ibababa niya ang price. Okay? Ito lang yung mechanics ng PDRA. So, sa loob ng PDRA, sa premium array, meron niyang mga tinatawag na POI. May mga POI dyan sa loob ng premium array, which is yung mga breaker block, FBG, mitigation block, or rejection block, or liquidities, andyan. Same thing sa discount array. Kaya, pagpunta nyo dyan, may mga nirespect siya ng mga POI dyan, then, after that, magkakaroon ng pattern, sabay angat. Okay? Same thing lang yan sa premium. So, ito lang yung mechanics ng paggamit ng PDRA para ma-relocate mo kung asaan yung premium and discount and yung tinatawag natin na 50% na equilibrium. 50% equilibrium. Okay? So, ICT Fibonacci OTE. So, lagi ko sinasabi na ito yung OTE na price. Ibig sabihin ito yung optimal entry trade. So, example, paano gamitin yung OTE ng ICT. So, alam natin na ang bias natin is uptrend. So, sabi ko nga, sa PDRA, doon siya magkakaroon ng movement or kakaroon ng manipulation o liquidity kung saan pinupunta niya ang mga POI or mga liquidities sa market. So, example, nakuha mo na yung swing high, then yung swing low. Ang nangyari is bumaba siya na bumaba. So, pwede kang gumamit ng ICT Fibonacci OTE, which is itong pinakamalaga, yung 61.8, 70.5, 79.0%. Dito makikita mo kung saan siya mapupunta, na saan pupunta yung market. So, sabihin natin ito yung 50% na equilibrium. Ito yung 50% na equilibrium. Halimbawa ito yung 50% equilibrium. So, lumagpas siya sa equilibrium. Ito na yung tinatawag na discount array. Sa discount array na tayo. Sa discount array, mayroong mga POI. So, ito na yung tinatawag ko na POI, yung breaker block o sinatawag ko na shadow block, na FBG. Yan, kita nyo kay FBG. Yan yung FBG nya. Then, yung order block dito. Ito, order block. Dito sa candlestick na to, sa lower time frame, may mga 1 minute OB pa yan dyan. Kaya minsan makikita mo niya na may 1 MOB, mga ganon. Yun yung tinatawag ka na 1 minute OB. So, which is pinupuntahan din ng market yon para ma-liquidate. So, gagamitin natin tong ICT Fibonacci OTE sa unicorn natin later. So, kailangan nyo ring ma-memorize o paano gamitin tong ICT Fibonacci. Okay?
Okay guys, sometimes 'di ba may na-encounter kayo na, so ginamitan ko naman siya ng OTE or Fibonacci na ICT, pero di naman siya pumupunta dun sa price na yun, which is yung ito. Di siya pumupunta dito. Bakit kaya ganun? Ano nangyayari? So mali yata yung tinuro ni Hero, bakit hindi siya pupunta doon. So sometimes may ganung nangyayari, lalo na sa mga mid time frame tsaka sa higher time frame, may ganong nangyayari. Okay, so ibig sabihin ng OTE, ginagamit to sa lower time frame, pero pag sa higher time frame, may possible na pwedeng ganito ang mangyari, hindi siya pumunta dito sa OTE natin. So bakit ganon ang nangyayari? Ibang Fibonacci ang gagamitin nyo, which is yung tinatawag natin na golden zone. Ang golden zone dito, sa loob ng golden zone, meron dyan na meron dyan na POI na kung saan malakas ang value, malakas ang volume, tinatawag. Malakas ang volume dito, kaya hindi siya pumupunta sa OTE natin dito. Sabihin dito sa golden zone na to, malakas ang volume. Itong order block na to, possible na ito yung supply, ito ang demand, kung saan kaya ang market is nag-continue siya pabalik sa uptrend. Possible na ito ang nangyayari sa golden zone. Kaya sometimes ginagamitan natin ng golden zone na Fibonacci, hindi lang OTE, kasi sometimes ang volume dito sa golden zone ay malakas, kaya hindi siya pumupunta sa OTE natin. Ito kadalasan na ginagamit ko sa 15 minutes, sa 30 minutes, 1 hour, ginagamit ko siya. Even sa higher time frame, ginagamit ko siya. Okay, so alam nyo rin kung paano gamitin sana yung golden zone na nakikita nyo sa mga previews na pinapakita ko, na ito yung mga ni-respect na golden zone. So alam naman natin sa pagkatapos ng karoon ng uptrend, kakaroon niya ng retracement sa golden zone, then aangat. Okay, so kailangan alam niyo paano gumamit ng golden zone. Maraming mga traders, maraming mga members, mga traders dyan na marunong gumamit ng golden zone. So ask nyo na lang kung paano, or kung i-chat nyo na lang ako. So nalaman nyo na yung mga basic na dapat nyo malaman sa ICT, or sa mga mga dapat ginagamit natin, ano dapat malaman natin bago tayo gumawa o para tayo mag-trade. So yung mga basic lang naman yun. So yung tinatawag na swing high, yan, price range, PDRA, mga Fibonacci. So ito lang din yung ginagamit ko ng mga etong taon ng 2023. Ito lang naman mga ginagamit ko para ma-confirm ko na ang market is paano siya gumalaw. So mag-jump na tayo kung paano natin gagamitin yung unicorn pattern ng ICT. Okay? Okay. So unang confirmation ng market, kailangan malaman mo kung ano saan ang DOL. Ano ba yung mga DOL na tinatawag natin? Ito yung mga tinatawag natin ng mga previous day high, previous day low, previous month low, previous month, previous week, previous New York, previous tawag dyan, London, previous Asian high and low. Yun yung mga tinatawag natin na daily obvious liquidity. Ibig sabihin kaya siya tinawag na daily obvious, kasi obvious siya na kukunin siya ng market. Para sabi the obvious heroes, diba? Halimbawa, so ang market, ang pagpumo tayo sa day 1, one day TF, so halimbawa ganyan, ito yung candlestick nya. So ang open ng market is, halimbawa ang open ng market is open high, then ang alam natin sa candlestick anatomy, pagkataas ng open high, then low close. So itong previous week ng previous na candle, ito yung pinaka obvious kinukuha, which is yung tinatawag na, halimbawa ito yung candlestick ng previous candlestick natin, halimbawa ito yung previous candlestick. So nag-open ng market siya dito nag-close yung, halimbawa dito nag-close, di ba?
ang pag tinusunod na araw, ito na yung previous high, di ito na yung previous low. Or halbi na, ay mali. Ito pala yung previous low. Ito yung previous low. So, dito yung open ng market. Ano ba, Asian to? Ginawa ng Asian, umangat. So, ibig sabihin, open high. Pag hindi niya kinuha to, ito yung tinatawag na obvious. Yung obvious liquidity. Ito yung obvious. Pag umaangat siya, ito yung possible na kukunin niya. Halimbawa kung hindi niya kinuha. So, open high. Ang susunod na open high is low close. Pagdating ng London, New York, binagsak ng New York, kinuha niya yung previous day low. So, ganun lang nangyari nung December. I mean is, ngayong nung bago mag-end of December trade, kinuha niya yung previous day low. Okay? Yun ang tinatawag na obvious, daily obvious liquidity. Yung mga nakaraan na liquidity. Alam na ano ba yung mga liquidity natin? Yung mga previous swing low, swing high, yan, yung mga previous New York, previous London, previous Asian, previous week low, previous week high, previous month and week. Yan, mga liquidities yun. Ibig sabihin, yan yung mga weeks sa mga higher time frame. Yun yung mga liquidity. Same thing yung sa taas. Yan yung mga liquidity. Yung mga sa taas. Ang tinatawag natin na daily obvious liquidity. Okay, so halimbawa kinuha nyo yung previous day low. Ito yung tinatawag natin na liquidity sweep. Bakit tinawag na liquidity sweep? So alam natin na dito sa previous day low, marami ditong nagsibay. Marami nagbay dyan sa previous day low. 'Di ba? So ang gagawin ng market, ililiquidity niya yan. Ililiquidity sweep niya. Ibig sabihin, sinweep niya yung mga stop loss ng mga traders dito. Yun ang tinatawag na liquidity sweep. Okay? Yun ang tinatawag na liquidity sweep, kung saan sinisweep niya yung mga stop loss dito sa ilalim. Same thing sa taas. Pag dito naman siya nag-sweep, yung previous day high niya, kinuha niya, dito niya sinweep. Ito tinatawag na liquidity sweep. Yan, liquidity sweep yan. Kinisweep niya yung liquidity ng previous day low. Yung mga SL dyan, mga stop loss. Yun ang unang-una mong titignan sa market. Ang liquidity sweep. Okay? Okay. Pangalawa na confirmation. So, nagkaroon na tayo ng tinatawag na liquidity sweep. Diba, ang una kanina, kailangan hanapin mo muna kung nasaan yung DOL, which is yung mga liquidity. So, ibig sabihin, liquidity niya na yung mga stop loss dyan. Karamihan ng mga traders, pagkatapos ng liquidity sweep, doon na sila nagsisibay or nagsisell, which is mali. Bago, pagkatapos ng liquidity sweep, hanggat wala kang nakikitang pattern dyan, wag na wag ka munang mag-e-entry. Ang una mong gagawin pagkatapos ng liquidity sweep, pangalawa mong gagawin para pagkatapos ng liquidity sweep, is hanapin ang POI niya. Ano ba yung mga POI na pwede niyang puntahan? Halimbawa sa baba, which is yung tinatawag natin na FBG, mga order blocks, diba? Yan ang mga tinatawag natin na POI. Kaya yung mga ibang trader is na kakamali kasi ang alam nila pagkatapos nila ng liquidity sweep, siyempre umaangat yan eh. Maraming nagsisibay yan dyan kasi may mga buy entry yan dyan ng mga mga trader eh. So kaya siya umaangat. Then after nun, iko-continuous ng movement ng market maker o yung mga institution papunta dun sa interest nila kung saan yung POI. So kung maglalagay ka ng entry dyan, pag angat niya, kala mo aangat na, hindi pa, doon matama ang stop loss mo kasi wala pa siyang second confirmation movement na tinatawag na POI. Kailangan alamin mo kung saan yung POI niya, kung saan siya mag-respect. Okay?
kung saan yung POI ng market maker, o yung parang tinutumbok ng market maker bago siya gumawa ng pattern. So nakita nyo na yung yung second confirmation natin, which is yung POI. So pwede kayo mag sharp entry dito, or tinatawag natin na sniper entry. Sometimes ganun ginagawa natin, di ba? Sa dati no mga previous na mga turo ko sa inyo, tinatawag ko na trio setup, mga ganyan. Tapos dito kung saan siya pupunta, dito siya yung mga POI, di ba? Sabi ko ito, dito lang ako mag-entry na yun yung tinatawag na sharp entry or sniper entry natin, which is alam nyo na yung POI, di ba? So maglalagay kayo ng buy entry niyan dyan, no? Lalagay kayo ng buy entry dyan, magbabay kayo niyan. Tapos ang stop loss natin is nandito sa ilalim ng mga POI, or nandito sa ibabaw ng mga POI. Tama, di ba? Ganoon yung dating tinuro ko. So para maging conservative tayo, na conservative na maging professional na trader, ang third confirmation natin is yung turtle soup and the unicorn pattern, which is ito yung pinaka importante para hindi kayo basta-basta papasok. Kasi minsan ginagawa ng market maker, di pagkatapos dyan consolidation dyan, minsan gaganyan pass, ganyan, diba? Minsan nililiquidity niya pa yan dyan. Kaya dapat malaman nyo kung paano mag-spot ng turtle soup o yung unicorn pattern. So ang ginagawa ko dito, so halimbawa sa 15 minutes nagkaroon ng liquidity sweep din sa POI, lilipat ako sa 1 minute, 3 minutes or 5 minutes sa lower time frame para mag-confirmation, maghanap ng pattern na turtle soup or yung unicorn pattern. Same thing yan dito sa taas, para bago ako mag-sell dyan, halimbawa naka-sniper entry na ako dyan, okay, nakuha ko yung sniper entry ko. Another confirmation mo nun, para malaman mo na bababa siya, siyempre kailangan mo makita to dito sa lower time frame. So nakipag-sniper entry ka dyan, alam mo ba na magkakaroon na ng value mo pag sniper entry gumanyan, diba? Nag-floating loss ka pa, diba? So nandito na yung niya, entry gumanyan. Ibig sabihin pa another breakup structure yan dyan, diba? So ito yung ginagawa ko, hindi mo na ako nag-entry dyan. Kung aggressive ako, pwede yung kunin yung tinatawag ko na POI, which is yung trio setup ko, tapos mag-stop loss lang ako nyan dito. Malaki yung stop loss ko, diba? So kung maliit yung stop loss mo, gusto mong maliit yung stop loss, hintayin mo yung turtle soup o yung tinatawag natin na unicorn pattern. Okay? Pagkatita mo sa 15 minutes, hintay ng liquidity sweep, papunta sa POI. After that, pumunta ka ng 1 minute, 3 minutes o 5 minutes, maghintay ka ng unicorn pattern o yung turtle soup. Okay? Okay, reminder. So ito yung pinaka kasi ng pagkakamali ng mga trader paggamit ng unicorn. So, siyempre pag sinabi unicorn na to, ganyan. Pero wala silang mga validation o mga confluences na ito is talagang valid na unicorn. Paano malaman na valid yung unicorn na yun or invalid siya? Siyempre may mga may mga confirmation siya, which is yung lamin kung saan yung daily obvious ko liquidity. So ito yung liquidity natin, yung tinatawag na liquidity sweep. Huwag i-take a trade pag walang ABC pattern. Ano ba yung ABC pattern? Which is yung meron siyang breakup structure and meron siyang liquidity sweep. Okay? Dapat merong liquidity sweep at dalawa o higit pa na breakup structure. Possible na may breakup structure dyan, then meron may breakup structure din dito sa lower time frame, makikita mo yun. Galiin hanapin ng POI pagkatapos ng liquidity sweep. Yun nga yung sinabi ko kanina, diba? So kailangan mong pagkatapos ng liquidity sweep, alamin mo kung hanggang saan ito hihinto.
kung saan siyang POI hihinto. Okay? Kung gusto mo mag sharp entry, sinasabi ko, dun ka sa POI. Then, ang mangyari, halimbawa, tulad ng dating ginagawa natin, so halimbawa, ito yung POI, pumunta na siya dyan, nag-sell ka na kagad, so possible ang stop loss mo andito, tama? Ganoon ang tinatawag na sharp entry. So possible kung dito, paano kung dito nag-stop loss ka agad yan, umangat siya, tapos bumaba, saka siya gumawa ng pattern, o diba, natamaan yung stop loss mo. Sino minsan, sometimes ganyan ang nangyayari sa atin so alam na natin na bababa siya, pero bakit yung market kinukuha pa yung stop loss natin bago siya bumaba, tama, or bago siya tumaas. So halimbawa, ako dito sa POI na to, pak, nag-sell ka na kagad dyan, say bumaba ang stop loss mo dito sa ibabaw ng sometimes ganun ang tinuturo nila, lalo na sa SMC, di ba? Dito lang ang POI natin. Dati ganun din yung turo ko, kasi ang ini-introduce ko nun dati is SMC. Ito, ini-introduce ko na ngayon kung paano maging conservative and professional entry. So pagkatapos niyan, so andito yan, halimbawa nito, sometimes may kinukuha pang mga ganyang pensya, or sometimes hanggang dito lang, nagiging floating loss ka pa. So nagkakaroon ka ng emotion doon, di ba? Wait lang yun, bakit mo maangat siya? Kan dapat bumababa na to, nagkakaroon pa. Sometimes nagkakaroon consolidation pen dyan, ganyan, di ba? So nagkakaroon ka ng emotion, nagtitrigger na naman yung utak mo, na ang dami na pumapasok sa utak natin, kasi bakit nag-floating loss to, dapat kanina pa ito bumababa, ganun, di ba? So ito yung sinasabi ko. So kailangan mong gamitin yung unicorn bago ka pumasok. Ugaling hanapin ng POI. Kung gusto mo mag sharp entry, mas mabuting alam mo kung saan yung POI at hihinto or magbabounce para gumawa ng pattern para mag-reversal. Okay? Okay, mag-deep na tayo sa unicorn pattern. Unang-una mong hahanapin, halimbawa, so nakompleto na yung mga confirmation mo sa bago mag-entry. So alam mo na yung POI. Andito na yung POI niya. Diba? Nagkaroon na siya ng liquidity. Sweep. Nagkaroon na rin siya ng breakup structure. Meron na siyang POI. Unang-una mo gagawin, huwag ka munang mag-e-entry. Depende na sa'yo. Halimbawa, gusto mag-sharp entry, aggressive ka, o sige, mag-entry nga na. Go. Pero, don't blame me. Nasasabihin mo na sayo mo sell natin, bakit umangat pa, diba? Mga ganon. So kino-consider, kailangan may consider sa sarili mo na bago ka mag-entry dyan, kung gusto mo maging conservative na trader professional, kailangan mo ng confirmation ng change of character. Yung tinatawag ka na chocolate. Hintayin ang choco o yung market structure shift sa lower time frame. Lower time frame ka na, for example, ito 15 minutes to, na-confirm mo na yung liquidity sweep, may mga breakup structure dyan, so magda-down ka na sa 1 minute or sa 3 minutes o 5 minutes sa lower time frame bago pumasok ka at maglagay ng order. So ibig sabihin, kailangan magkaroon mo ng change of character bago ka maglagay ng entry. Kung walang change of character, for sure ito ay magkakaroon ng another break of structure. Okay? Ito yung pinaka key sa unicorn pattern. Ito yung pinaka key, yung choco. So alam natin, meron na tayong sweep, may mga break of structure na tayo, tapos ang nangyari sa market is mag-consolidation siya dyan. Ano nangyari? Papasok ka na ba o hindi? Siyempre hindi, kasi kailangan mo pa ng change of character. Kasi sometimes mag-consolidation dyan, isi-sweep niya ulit dyan. Diba? Sinisweep niya muna yan. Lalo na pag nagkaroon na lalo na pag ina-apply mo yung 90 minutes, halimbawa, asa manipulation tayo, nasa manipulation hour tayo, so nagkaroon ng consolidation dyan. After that,
ano nangyari? Pagdating ng distribution, sinwip niya yung manipulation high, which is ganun minsan ang nangyayari kung magiging pabor yung distribution niya. Sometimes magiging ganito ang distribution, sometimes pagdating ng pagdating ng distribution, sinisip niya yan sa bago siya bumaba. So ingat, okay? Huwag papasok hanggat walang change of character sa unicorn strat na to, okay? Huwag ka agad papasok sa pattern hanggat walang change of character, kasi iwas ipit sa consolidation or baka makuha pa yung SL mo nyan, okay? Okay, so nakahanap na tayo ng karoon na ng change of character, di ba? Sinabi ko kanina, kailangan natin ng change of character bago siya umangat. Bago siya umangat, maghintay muna kayo ng liquidity void. Ano po yung liquidity void? So example, halimbawa bumagsak siya, di ba? So ito na yung high natin, then ito na yung new low natin. Tama. Ang liquidity void, ito yung binu-void niya, yung mga order dyan, yung mga nafo-FOMO, diba? Alba, uy, pumababa na, sell, yun. Pagka sell, ano nangyari, ba't tumaangat? Doon kayo nafo-FOMO sa liquidity void na tinatawag, diba? Ano yung liquidity void? Ito yun, yung mga nag sell dyan sa mga hindi wala pang confirmation ng change of character. Doon sila maliliquidity void. Sometimes nagiging tinatawag na floating loss, floating loss nga, oo, tinatawag nilang floating loss kasi asa liquidity void sila. So sa loob ng price range, may kita mo ang POI sa possible na pwedeng puntahan ng market. So pagkatapos niyang bumaba, di ba mag-liquidity void yan? After ng liquidity void yan, pagkatapos mag-liquidity void, doon siya babalik kung nasaan yung POI, kung nasaan yung OTE. Sa loob ng OTE, may mga POI dyan, which is yung natawag natin na mitigation block. Ano yung mitigation block? So halimbawa ito yung order block, no? Dimitigate niya, bumaba, tapos bumaba, umangat ulit, mitigate niya ulit, sinangat niya. Yun ang tinatawag na mitigation block. Ibig sabihin, itong block na to, malakas yung volume dyan, hindi niya nabibreak. Yun yung tinatawag na mitigation block. Bearish breaker block. Ano yung bearish breaker block? Ito yung tinatawag ko na shadow block, which is yung order block na nasa likod ng movement pababa. Sabihin, itong order block na to, hindi niya na-respect, break niya. Yun ang tinatawag na breaker block. Yung order block na nasa likod ng movement, yung pagka-breakout niya, ito yung tinatawag na breaker block or shadow block. Kaya siya, nakita nyo sa mga chart ko, meron siyang kulay violet. Ito yung breaker block ko. Then yung liquidity void, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung liquidity void, yung pagdating ng pagbaba, umangat, ito yung liquidity void. Nag-void yung mga order nyo, yung mga na-FOMO, doon sila nag-void sa liquidity void. Okay? Then fear value gap, ito yung pinaka-importante, yung fear value gap. Ang fear value gap, ito yung tinatawag na imbalance natin, di ba? Ito yung imbalance ng tatlong candlestick na hindi nag-overlap. Ito yun, yung tinatawag na fair value gap. Alam na ng mga trader niya, alam niyo naman siguro kung ano yung fair value gap. Meron yan dyan, mayroong mitigation, may breaker, may liquidity void, may fair value gap, then may bearish rejection block. Ano yung bearish rejection block? Ito yung mga order block dyan na fresh, tinatawag ko. Fresh siya, hindi pa siya napupuntahan ng market, which is pwede siyang possible na pwede niyang kunin yan dyan. Okay, ito yung tinatawag na rejection block or fresh na order block.
order block, rejection block. Ito kasi itsura ng rejection block eh. Ganyan, oh. Ganyan, malaki yung mga wicks. Malaki yung mga wicks niya. Yan yung mga rejection block. Ang normal na order block kasi malaki yung body niya, tapos may mga wick na ganyan. Ganun lang yung fresh na order block. So rejection block, malaki yung wick niya. Okay? Old highs and lows. So old highs and lows, ayan, tinatawag ko na, sinasabi yung swing high and swing lows natin. Meron siyang ganun. Valid siya na maging fired up POI ng market. Okay? Kung ang POI ay sa loob ng OTE, ito ay magandang price or POI na lagyan ng entry order. So, sometimes ang pinagamit ko is ito, yung fresh na order block. Sometimes hindi niya kinukuha. Pero ang mas maganda, yung shadow block na may FBG, nag-overlapping. Ano ba yung overlapping? Parang nakapatong siya. Nakapatong na breaker block tsaka FBG. Saan tayo mag-entry? Dito sa ilalim ng FBG. Then stop loss natin andito sa swing high or swing low. Dito, this swing high, swing low. Then safe na yun. Okay? Dito ka mag-entry or dito or dito. Yan ang pinaka-possible na pwedeng entry natin. Then ang stop loss dito lang, ha? Sa swing high or sa swing low natin. Okay. Souling pattern ng unicorn, pinaka confirmation nyo na is yung tinatawag natin na failed swing. Ano ba yung failed swing? Ito po yun. Yung uptrend niya, yung paggalaw niya na pag-angat niya, hindi na siya brinekto. Yun yung tinatawag na failed swing. Halimbawa, di ba, uptrend siya, no? So mag-retracement siya. After that, kailangan maging uptrend siya kailangan niya i-break to para maging continuous trend siya na uptrend. Pero ano nangyari, hindi niya break to. Hindi niya break, then bumaba na. Ito yung failed swing. Ito yung tinatawag natin na turtle soup. Ganyan, no? Diba? Mga turtle soup. Mga ganyan. Ito yung ulo niya, ito yung katawan, ito yung ulo niya. Turtle soup. Or nagkakaroon siya ng ganyan. Cup and handle. Pero possible na, cup and handle. Yun lang yung tinatawag ng turtle soup, yung cup and handle. Pag ganyan, downtrend, ganyan, di ba? Yan. Ito yung niya, katawan niya. Then ito yung ulo. Tapos bumalik siya sa taas. Ito yung failed swing, tinatawag. Okay. Huling confirmation is yung failed swing o yung turtle soup na sinasabi ko. Ito po yun, ito yung katawan niya, ito yung ulo, then bumagsak na siya ng bumagsak. Yun ang pinakahuling confirmation ng unicorn pattern. So ang stop loss natin nandito, then entry natin sa mga OTE or sa mga POI, then huling confirmation is yung failed swing. Pag nagkaroon ng failed swing, kampante ka na, let it be na. Okay, yun yung pinakahuling confirmation ng unicorn. Then relax ka na, hintayin mo na lang gumalaw yung market. Okay, reminder, ang stop loss mo ilagay mo sa swing high and then swing low. Tama yun, di ba? Sometimes kasi dito sa swing high na to, minsan ginagano niya, ba? Minsan naaabot yung stop loss natin sometimes sa mga broker kasi meron silang tinatawag na 20% na stop loss or mga ilang pips na titrigger yung so kailangan mag-adjust lang kayo ng mga ilang pips diyan, mga 2 to 3 pips para hindi siya masyadong depende na rin sa risk nyo. Okay, kailangan ang stop loss mo ay lagay mo sa new swing high or swing low mo. Dito ay safe ang stop loss mo habang ang market ay pumapabor sa'yo. So andyan yan, so pumapabor ang market sa'yo, pababa na. Tandaan na kung ang counter trend
ng unicorn pattern mo, alamin mo kung saan ito hihinto. Dapat alam mo kung saan siya hihinto. Possible, pwede rin dito. Alam ba kung 1:1 ratio dito, pwede ka na dito mag-TP. Ganun ang ginagawa ko kasi para safe. Lalo na pag counter trend. Alam ko na pupunta siya dito magliliquidity siya dito sa SSL or sa mga POI dyan. Alam ko yun. Pero siyempre, safe tayo para maging consistent na profitable tayo. Doon tayo sa safe na talagang pupunta niya. Or sometimes 1:2 or 1:3 ratio lang ako, then tinitipi ko na. Pero alam ko na pupunta yun doon. Kasi yun ang pinaka DOL niya. Halimbawa dati nung December, sabi ko sa golden zone, nasa golden zone yan. Yung iba yung ako doon sa 1:3, 1:2 nagtipi na ako. Pero alam ko na pupunta yun sa golden zone. Decision yun kung kaya nyo i-take pa yung risk na yun. Pero sa akin, sa pagiging consistent na profit ko, mas kino-consider ko yung 1:2 to 1:3 ratio. At least, tapos na. Nakuha ko na yung profit ko. Tapos, maghihintay na ulit ako na movement ng another unicorn para mag-take ng entry ko. Ganun lang ang ginagawa ko. Kung gusto ko mag-hold, alam ko kung saan pupunta yan, yan na. Ngayon ko yung TP dyan, then let it be, set and forget. Pero kung gusto mo ng consistent na profit, 1:2 and 1:3 ratio. Okay? Ang 1:2 is lagi siyang kinukuha or laging pumapabor yan sa'yo. Okay? So, gumamit ka ng risk-reward ratio dito pag gusto mo maging consistent profitable trader. Yung iba kasi, halimbawa is 1:2 o 1:3 ratio na. Halimbawa dito, alam mo dito na dito yung ano niya, dito na yung pinaka yung TP mo. Sometimes ay bababa pa to hanggang dito. Ano nangyayari? Ini-extend mo, pinapatagal mo yung profit mo, imbis na kumakunin mo na yung profit mo, hindi mo pa kinukuha kasi ini-exit mo na bababa pa yun. 'Di ba? Dapat kung ano yung trading plan mo, sumunod ka sa trading plan mo. Kung 1:3, 1:2, safe ratio, okay dun. Bam, hihintay na ulit ako ng panibagong entry, panibagong setup bago ulit. Halimbawa, siyempre ni-expect mo na dito yung TP mo, diba? Halimbawa dito yung TP mo, so in-adjust mo ulit yung TP mo dito. Ang nangyari, pagdating dyan sa bisa kunin mo na, nagkaroon ulit ng turtle soup dyan, bumalik na ulit, na-liquidity niya yung dito. Ano nangyari? Ibis na pera na, naging bato pa. Kasi nakikita mo nagkaroon ng turtle soup dyan, umangat na ng umangat, ginawa mo, nag-break even ka na dito. Ano nangyari? Sayang yung profit, di ba? So, sa'yo na yan. Sa psychology mo na yan. Kung kukunin mo ba, ano ba yung gagawin mo, sundin mo yung trading plan mo, or susundin mo yung mga haka sa isip mo. Pero ako, nasabi ko sa inyo, itong safe ratio na 1:2, yung 1:3, gusto mong maging consistent profitable trader, gamitin nyo itong ratio na to. Bahala na kung pumunta siya dyan o hindi, basta ako magiging consistent profitable ako. Hindi naman tayo dito pagalingan ng ng analysis eh. Ang pinaka goal natin dito is mag-profit, maging financial freedom tayo. Hindi naman tayo magiging genius na katulad nila ng mga OG sa trader, no? Sila yung mga matagal na trader na nag-hold. Lalo na kung maliit pa yung balance mo, possible na ito na lang kunin mo kasi alam mo naman nagpapalaki ng capital. Hindi pa tayo pwedeng mag-hedge lalo na pag maliit lang yung capital mo. Ang mga nag-hedge lang is more than mga 100,000 to 50,000, 30,000 US dollars, pwede na kayo mag-hedge. Pero kung maliit lang yung balance mo, 100 below, kukusin nyo, i-take nyo muna tong 1:2 safe ratio. Okay? So, final reminder ko sa inyo pag gumamit na kayo. So,
pwede pagkatapos na confirmation yun na yan na sa lower time frame nagkaroon na ng unicorn, din bumaba na ng bumaba, pwede na kayo bumalik sa 15 minutes, then kunin nyo na yung tinatawag natin na DOL or mga POI na pwede nyong puntahan, possible na puntahan niya. Yun, probability trades ay kung saan yung DOL, sinasabi ko kung saan yung mga daily obvious liquidity. Yan ang mga pinapuntahan ng mga pinupuntahan ng market, possible na pinupuntahan niya. Then POI are the alternatively TP or entry lang sa market. Ibig sabihin, huwag kayo masyado mag-focus sa mga order block, sa mga FBG, kasi ito yung mga alternative na entry or TP lang. Mag-focus kayo kung saan yung mga liquidity. Kaya nga sabi ko nga dati is, kung alam mo kung asan ang liquidity or hindi mo alam kung nasaan ang liquidity, ikaw ang magiging liquidity. Okay? Mag-focus ka sa liquidity dahil ang liquidity ay binabalikan ng market. Halimbawa, doon sa liquidity mo, halimbawa, andito yung stop loss mo, diba? So, dito yung swing high. Then, nakuha niya na yung swing low. Pagkatapos niya, kung pupunta siya sa POI, magkakaroon na naman ng unicorn yan dyan. Kakaroon na naman ng pattern yan dyan. Then, ano susunod na kukunin niya? Ayan. Possible na tamaan niya yan. Karoon siya dyan. Tapos bumalik pababa. Swerte mo kung mangyari, nasa bias trend ka, which is nasa bias trend ka, maganda yun na i-hold. Pero kung nasa counter trend ka, halimbawa counter trend to, downtrend yan, di ba? Kinuha mo yung downtrend, ang market is uptrend. So possible niya pagkatapos yan, magkakaroon ng unicorn yan dyan, tatamaan na yung stop loss mo dito. Yan, tamaan yung stop loss mo dyan. Okay? So kailangan mag-focus ka sa liquidity. The more na tumatagal ka sa market, the more na humihina ang risk mo sa pagtitrade. Depende ito kung ito ang market ay pumapabor sa iyo. Ibig sabihin, kung ang trade mo is nasa bias trend, pwede ka mag-hold. Pwede ka mag-hold pag nasa bias trend ka. Pero kung ang market mo, ang entry mo is kumukontra sa market, ay more na tumataas ang chance na may stop out ka or makuha yung capital mo, masunog ang account mo. Okay, so kung mag-trade ka, dapat sa bias trend ka. Pero kung mag-trade ka sa counter trend, possible na kailangan kang exit ka agad, which is yung pwede ka mag-risk reward ng 1:2, 1:3, yan sinasabi ko, lalo na pag counter trend. So hindi ka ma-hassle kasi alam mo kung saan ka mag-entry at mag-exit pag counter trend ka. So the more na tumatagal ka sa market, halimbawa nasa bias trend ka, mas more na lumalaki yung profit mo. Okay? So ito yung papakita ko na sa inyo kung paano ko ina-apply yung unicorn sa live, sa gold na kasalasan na gusto nyo i-trade, yung gold. Okay? Pagpunta tayo sa trading view. Okay, ito yung illustrate ko sa inyo kung paano ko nakuha yung unicorn sa gold nung December 29. So unang-una, diba, ang pinaka-confirmation natin is yung liquidity sweep. Katapos yan, breakup structure. Ito yung sinasabi ko na dito sa liquidity sweep, wag kayo mag-entry pag walang pattern, diba? So ano nangyari dito? Karoon siya na pattern, which is yung tawag dito, triangle, ascending triangle. Tama naman kung nagpa-pattern kayo, diba? Descending triangle yan. So nag-drop dito. Wag po kayo mag-entry nang hindi pa kompleto yung confirmation nyo, which is ito. Okay? After that, ano nangyari? Bumagsak. Sabi ko kay Patrick, sa mga iba, sa ibang members, na
hanggang 62 ako maghihintay ng down. Tapos dun ako maghihintay ng confirmation para sa pattern. Okay, ang nangyari nga, bumagsak nga sa 22. 22 or 23 something yan. Then, paano ko nakuha yung unicorn? Dito sa 1 minute time frame. 1 minute time frame to 1 minute time frame. 1 minute time frame po to. Okay? Ang nangyari, so, alam natin na ito yung swing high. Then, nung bumagsak, i-update mo yung swing high mo. Ito na. Ito na yung swing high natin kasi alam ko may wick yan dyan kasi pinapalaki ko yan. May valid siya na maging swing high. Then, nyari bumagsak ulit. Ito yung swing low, diba? Ito na yung nagiging swing low ko. Kasi ito yung may wick dyan. Ito yung swing low ko. Then, nangyari, umangat. Pag angat, ito na yung swing high ko ulit. Then, ito yung swing low. Sinwip niya ulit yung swing low ko sa baba. So, possible, ito na yung panibagong swing low ko. Then, bumagsak, di ba? Ito na yung panibago kong swing high. So, ang sabi ko, sarili ko, pag ito nagkaroon ng change of character, ito na ang i-consider ko na market structure shift. Okay? So, ang nangyari, umangat. Meron na akong choco, change of character, or market structure shift. After that, ang nangyari, naghanap na ako ng POI dito, sa area na to. So, ito na yung swing low. Ito na yung swing low ko, diba? Ito yung swing high, previous swing high ko. Kinuha niya, diba? Ito na yung swing high ko. Ito na yung swing high, ito na yung swing low. Then, gumamit na ako dito ng OTE. Sa OTE, nakita ko ito, which is yung shadow block, order block, then yung FBG dito. Okay? Nag-entry ako sa FBG. Then, kaya ako nag-entry sa FBG kasi nagkaroon siya ng overlapping. Tinatawag, ano ba yung overlapping? Halimbawa, ito yung shadow block. Then, meron siyang FBG. Ibig sabihin, overlapping yung magkapatong na FBG at order block or breaker block. Magkapatong sila. Ayan o. Hanggang dito nga yan eh. Ano nangyari, 50% siya. Bumagsak. Dito ako nag-entry. Sabi ko kay Patrick, pwede ka dito mag-entry sa price na to, then or para maging conservative ka, dito ka mag-entry sa previous dito sa high na to. Itong high na to. Pwede ka maglagay ng buy stop dyan. Para just in case na bumaba man siya, safe tong buy stop mo, entry mo. Pero ako, dito ako naglagay, tas dito stop loss ko kasi alam ko na aangat to sa golden zone. Yun yung iniisip ko. Kaya kung sakali tamaan yan, kaya kong i-risk yun. Kung kaya mawala yung risk na yun kasi yun mamanage ko yung risk ko. Kung tamaan yan is 1 is 0.1 I mean is 3 yata to, 3. Dito ko 3 USD yan pag tamaan, pero hindi. So 3, tapos kita mo na entry na ako, diba? Umangat siya ng umangat. Kinuha niya yung mga market structure shift na siya dito, pangalawang market structure shift. Then kinuha niya to, bumaba, tapos umangat, diba? Then nag-TP ako sa 1-2. So ibig sabihin kung 3.5 yun, 3.5 yun, i-times mo sa 2 is 7 yung magiging profit ko dito. Ganun lang ako mag-manage ng account ko kasi dahil nga nag-TP ako sa 1-2 kasi nasa counter trend ako, nagbabay ako, diba? Ang bias natin dito is sell lang bias natin eh, pero naka-counter trend ako kasi alam ko bago siya bumaba pupunta siya dito sa golden zone. So dito pa lang nag-TP na ako, pero kung dito ako mag-TP is 1-3 na ako, pwede pa rin, tama, pwede pa rin. So, pero dahil sa consistent profitable ang gusto ko,
mas kinuha ko to. Then after nan, nag-sell na kami dito ni Leo. Tinamaan yung stop loss ko kasi ulit kami, nag-re-entry kami nun. Kasi ang nangyari nun, sa lower time frame, nagkaroon siya ng double bottom. Then pagkatas ng double bottom, sa oras is nagkaroon na ng distribution. After ng manipulation, distribution na, ginawa ng distribution, kinuha niya yung high ng manipulation. So, ito, kinuha niya yung high ng manipulation bago siya bumagsak, tapos ng ganyan. Kaya nakapag re-entry kami dito, nagkaroon siya ng inducement. Dapat bumaba na siya sa distribution, ipababa na siya. Kaso anong ginawa ng distribution, kinuha niya muna yung stop loss dyan bago siya bumaba. Nagkaroon ng inducement. So kung aware ka dito sa unicorn strat, unicorn pattern, alam mo kung paano ka mag-e-entry and alam mo kung paano ka mag-e-exit. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na pag natutunan nyo po ito, pwede na kayong mag-retired or pwede nyo nang iwan yung pagiging employee nyo or magiging trabahante. Basta i-master nyo po itong strategy na to. Ito lang po yung ginagamit ko lagi hanggang sa mula ilang taon ko nang ginagamit. Until now, binuhay ko ulit kasi dati nung nag-SMC ako, sinasabi ko diba yung trio setup, mga ganon. Kasi as a intraday ako yun maminis, mas kinabukasan ko pa makikita yung result nun. Kaya yung ginagawa ko, ganoon yung hindi ko ina-apply yung unicorn kasi lalo na pag panggabi ako, naghahanap na lang ako ng pagiging setup ko sa trio, tapos doon ako na maglalagay ng order pag intraday ako. Pero pag full time, kaya ko mag-scalp, then kaya ko mag-day, kaya ko mag-swing or kahit mag-positional. Kasi sa full time ako. Dahil nga wala nga tayong pasok in December. So ina-apply ko tong unicorn, pinakita ko sa inyo. So pag na-master nyo tong unicorn na to, malaki yung chance ng win rate nyo. Malaki yung chance na makuha nyo yung gusto nyong mangyari sa pag-trade nyo, which is yung financial freedom. So ito lang yun, ginagamit ko yung unicorn para sa entry. Hindi po ako naghahanap ng unicorn sa mga higher time frame. Gagamit ako ng unicorn sa higher time frame pag kumpleto yung mga confirmation, yung sweep, yung break of structure, yung lalong-lalo na yung change of character, no, yung microstructure shift, yan yung change of character, microstructure shift, lalong-lalo na yan, and then yung field swing. Pag kumpleto yon, doon ako mag-e-entry sa higher time frame. Makikita nyo yan sa higher time frame, sa lower time frame, or sa pinakamaliit na time frame. Makikita nyo yan kasi ito is fractal flow. Sabihin ng fractal flow, kahit saan time frame, makikita nyo. Okay? So ito lang ako paano mag-trade. Kaya lagi ko minsan kota na ako sa 1:2 kasi minsan ang ginagamit ko ng lots, minsan 20, minsan 35, minsan 50, minsan 1 lot, depende sa account na ginagamit ko. So sa 1:2, doon pa lang sa trade na to, pag naging one shot strategy ka, ibig sabihin ng one shot strategy is yung full na risk mo. Halimbawa is risk mo itong araw na to is 50%, o binigay mo to dito sa 50% na to. Halimbawa ang negative mo dito sa baba is negative 100. So ito na yung full na risk mo itong araw na to, nilagay mo yan dyan, in-entry mo. So kung yung 100, pag natamaan yung 1:2, yung 100 times mo sa 2. So magkano yun? Magiging 200 yung magiging profit mo, diba? Napakasimple lang. Ganun lang ako nag-trade dati, kaya nakakuha ko yung 7 win streak, which is yung pinakita ko sa inyo yung computation, yung 50% na risk, tapos yung 1:2 na ratio. Kasi ang 1:2 ratio is
mostly talaga kinukuha ng market. Hindi siya, bago siya magkaroon ng reversal o malayo man ang tinatakbo niya, nagkakaroon siya ng yung 1:2 is the best ratio, no? So ganun lang ako paano ginawa yung 7-win streak. Nag 50% risk ako sa $20. So $20, 50% nito is 10. So 10 hanggang times ko ng times 2 times 2 times 2, tumabot siya ng 2,000 plus sa 7 trades ko. Ibig sabihin ng 7 trades is either isang araw, isang trade, or pag merong magandang setup lang na kung nagkakaroon ako ng unicorn setup, tapos nitip ko lang siya ng 1:2. Ganun lang. Tapos another day naman, pag nakuha na ako, another day naman. Tapos ganun ulit, pag nakita ko ng ganitong setup, trade ko 1:2, then out. Or pag wala, di wala, next day naman, hanggang makabuo na ako ng 7-win streak. Ganun lang yung ginawa ko doon sa 7-win streak na yun. Ginamitan ko siya ng unicorn. Okay? Okay guys, ito yung strategy na to is nakuha ko kay ICT na Michael Huddleston. Then lahat ng mga concept, karamihan sa kanya, then sa iba sa SMC, may mga ibang concept and pattern is nakuha ko lang sa mga nanlibre ito sa SMC at sa ICT. So kaya hindi ako nagpapabayad kasi gusto kong ibigay sa inyo yung knowledge na natutunan ko ng libre lang, kasi yung knowledge na nakuha ko is libre lang din. So pinagdadasal ko kay Lord, sana this 2020 to 2024 is ma-achieve nyo na yung financial freedom nyo, goals and dreams, and ma-solve na yung mga problem nyo this 2024. So till now, andito pa rin ako magbibigay sa inyo ng knowledge about sa trading, mga guide sa mga hindi pa nakakaalam or naliligaw pa, or may mga tanong pa, may mga hindi pa meron pa dapat malaman. Nandito lang ako, so PM nyo lang ako. Hanggat may oras ako, bibigay ko sa inyo yung oras na yun para maturuan ko sa inyo, kasi itong knowledge na to is libre ko lang nakuha. Wala akong ibang mentor na nagturo sa akin. Sarili ko lang sikap, sarili ko lang research, sarili ko lang experience, based on my experience. Then sana ma-apply nyo sa inyo, ma-apply nyo ng maayos, or karoon kayo ng progress sa trading journey nyo, and hoping na one day hindi nyo makakalimutan na papasalamat sa inyo na di dahil sa akin ganito ganyan. Yun lang naman yung gusto kong marinig sa inyo, na papasalamat kayo sa mga binigay kong knowledge sa inyo, sa pag-guide nyo. Yun lang yun, sapat na sa akin. Hindi ako tulad ng mga ibang mentor dyan na nagpapabayad para magturo. Kasi ito yung gift ni God para sa akin, para ibigay sa inyo ng libre, para ituro sa inyo ng libre. So hanggat nandito ako, hanggat may naniniwala sa akin, hanggat may tatanong sa akin, bukas yung isip ko para ibigay yung knowledge na yun sa inyo, para i-guide kayo, para makatuto kayo sa mga pag-trade nyo. Then sa this 24, magkaroon na tayo ng financial freedom, or makuha nyo na yung financial freedom nyo, o yung mga problem na hinaharap nyo is ma-resolve nyo. And pinagdasal ko yun kay Lord na sana this 2024 mangyari yun. Then thank you and God bless. Merry Christmas and Happy New Year. Okay.